Okay, so good morning everyone. Good morning mga kabigman. Happy New Year po sa inyo lahat. Welcome 2026. Welcome sa taong 2026. Ang kauna-unahan nating magiging estudyante, si Ma'am Jacqueline. Hi Ma'am, Happy New Year. So si Ma'am Jacqueline naman po mga kabigman, hindi siya zero knowledge. Siya po ay kahit papano may idea na. So dadagdagan na lang natin yung mga weakness niya. Tulungan natin siya na ma-overcome niya yon. Okay? So, ready na ikaw, Ma'am Jack? Opo. Okay. Ang sabi ko sa inyo, pakita nyo sa akin yung driving nyo. So, titingnan ko lang kung hindi ka na nga ba nalabas na linya, okay ka na ba sa ganitong kalsada. Ano po? Sige, tara. Sorry. Kasi ano po? Okay lang po yan. Kahit first time niyang humawak ng ganito, kahit papano, dahil nga napapanood niya tayo, patayin muna natin to. Ay, opo. Yan, stay ka lang dito sa lane na to, Ma'am Jack. Ano po manalaman kung speed? Ito ang speedometer, yan. Nasa gitna, yan. Digital ba sa inyo? Opo. Oo. Yan. Tapos, lipat ka lang ma'am dyan sa kabilang lane sa kaliwa. Tapos, ang speed po natin dito maximum 40 lang. Minimum 20, maximum 40. Di ba? Yung nag-umpisa, takot na takot pagpatakbo. Pero pagka medyo na-overcome na, naiinip na sa 20, ano? Oo, kaya nga maging aware po sa dashboard talaga. Lalo na kapag nasa SLEX or sa expressway. Si minsan, pagka sanay na tayo magmaneho, parang yung takbong 100, parang nababagalan ka na. Kaso syempre, may rules tayo, may batas tayo na ang maximum natin is 100 lang sa expressway. Dapat pa ba ibabalansi ko yung ano? Yung linya sa spacing mo. kaliwa? Opo, hindi naman. Pagka ganyan ma'am naman, na halimbawa 3 linya, dapat nasa gitna ka talaga. Equal dapat talaga. Pero kung sa lubungan, dapat lamang ka sa kanan. So, lipat po tayo, Ma'am Jack, dito sa kanan. Kasi tatabi tayo. Ito ay tatabi sa lagpas ng kubo. Tatabi tayo sa pinakatabi. Yan. Stop na tayo. Okay, so hold lang po ang break na. Magbibigay lang po ako ng assessment sa unang takbo natin. Very good naman po. No, talagang kayo nung nga naman ay nakapag-drive na. Kumbaga parang basics na sa inyo itong ganito kalapad na kalsada. Ano? So ngayon naman, syempre, titingnan ko, ito yung kauna-unahan nating full turn. Magpo-full turn tayo dito. Titingnan ko kung paano ka ba mag-full turn na safe. Ha? Sige, tara, full turn po tayo, Ma'am Jack, and then balik po tayo doon sa pinanggalingan natin. Malagpasin ko na ito. Sige po. Balik lang po tayo. Very good naman. Pagmamaliw naman ikon niya, interest, lakas na loob. At syempre, disiplina sa sarili. Ang pagliko, ito dadagdag ko lang sa'yo, lalo na doon kanina. So medyo nag-overlap tayo, no? Napunta tayo sa kabilang linya. But normal yun sa katulad nyo. Basta mahalaga ma'am kapag liliko ka, kailangan kasi hanggat maaari, papatak ka doon sa linya mo talaga. Ang importante kasi kapag lumiliko tayo, lalo na hindi natin nakikita masyado, kailangan makita muna natin yung pupunta natin bago tayo naliko. Sige, pasok po tayo dyan. Sige. Hihit ka lang. Yan. Stop muna. Stop. Yan. Yan yung mahalaga dyan talaga. Kaya dahan-dahan. Kailangan matanaw mo yung pupuntahan mo. Yan. Okay. Dahil ito man private road naman siya, pagtingin mo naman sa likod wala namang sasakyan, sa harapan wala din, pwede mong gitnahan yan. Once na pagtingin mo sa likod mayroong gustong lumagpas, yun, tatabi ka. At the same time, kung may kasagot. Kung speed. Nakita nyo doon? 30? Not more than 30. Basta mga private subdivision, kadalasan yan ma'am, less than 30. Bago mag-guard, mayroon po tayong lilikuan dyan pakaliwa. So, tulad ng sabi ko, kapag liliko, lalo na kapag hindi kita, kailangan matanaw mo muna yung lilikuan mo bago ka lumiko. Dahil kaliwa. Yan, wag ka muna lumiko ha. Tanawin mo muna siya. Opo. Sige, forward ka pa. Yan, sige, forward pa.
Yan, natanaw mo na siya. Opo. O, saka ka lumiko ngayon. Yan. Sa pagbalik ng manibela, ganito. Ganyan pa lang, balik ka na lang isa. Pantay mo humarap, balik ang pangalawa. Yun. May sequence kasi akong tinuturo dito. Actually, yung sequence na yun, Ma'am Jack, more on magagamit mo siya kapag naka-incline or naka-downhill yung pinaranahan mo. Ganito ang gagawin. Di ba, naka-hold ka kay brake. Ilalagay mo muna siya sa neutral. Tapos handbrake. Yan. Bitawan mo si brake. Yan. Pwede mo na siya ilagay sa park. So, ang tanong dyan, magbe-brake pa rin ba ako, Kuya Ron? Mas magandang naka-brake ka pa rin. Yung sequence niya, mas magagamit mo yan kapag naka-downhill or uphill ang pinaranahan mo. Okay, so halimbawa, Ma'am Jack, pumark sa ganitong klase ng kalsada. Naka-incline siya, di ba? Pansin mo. So, ang sequence na gagawin mo, nito ha, ilagay mo siya sa neutral, i-handbrake mo siya, bitawan mo si brake. Yan, pansin mo, umalog. Kumbaga, yung bigat ni sasakyan, ibinigay mo kay handbrake. Sapakan mo ulit si brake. Saka mo siya ilagay ngayon sa park. Yan, di ba? So, mas magandang sequence na yan, yan ang gagamitin mo kapag ganito. So, pag nag-move ka naman uli, ganito naman gawin mo. Hold mo si brake, diretso na siya sa drive. Diretso na. Diretso na siya sa drive. Yan. Tapos release yan, brake. Kapag ganyan sequence ang ginawa mo, kahit from park, diretso na siya sa drive.